Magbubukas ang pelikula sa kalagitnaan ng Qing Dynasty, na tila isang kapuspalad na panahon para sa China dahil nagsimula na ang mga kanluraning kapangyarihan sa kanilang pagsalakay. Si Prinsipe Don ay ipinagkatiwala sa kaligtasan ng bansa, ngunit malinaw na nahihirapan siyang ipagtanggol ang mga pag-atake ng mga kaaway. Isang araw, siya ay inalerto tungkol sa isang biglaang pagsalakay ng 20,000 mga tropang British, na nagtulak sa kanya na magmadaling lumabas para siyasatin ang sitwasyon. Nang mapansin niya ang isang eroplanong British na lumilipad sa ibabaw ng kanyang palasyo, natakot siya dahil ang kanyang hukbo ay walang tamang mga baril para harapin ang sitwasyon. Pagkatapos, ipinapakilala si Yang Luchan, na nakatakdang pakasalan ang isang dalaga, si Yun Yang, mula sa nayon ng Chen para matutunan niya ang istilong kung fu ni Chen. Gayunpaman, ang kanilang kasal ay biglang naantala ng nakatatandang kapatid ni Yun Yang, si Zai Yang, na tila nakauwi pagkatapos ng maraming taon. Kasama niya ang kanyang asawa, na maganda ngunit pipi. Mukhang masaya ang lahat na makita silang bumalik, maliban sa ama ni Zai Yang, si Master Chen. Sa gabing iyon, pinapanood ng pamilya si Luchan na kumakain ng mga dahon. Naguguluhan si Yun Yang, kaya ibinunyag ng kanyang ama na ang mga kakayahan ni Luchan ay pinipilit siyang kumain ng marami dahil ang kanyang enerhiya ay nauubos ng kapangyarihang taglay niya. Ayon sa Master, si Luchan ay magiging isang ultimate Kung Fu Master kung dalubhasa niya ang Chen-style Kung Fu. At para ma-master ang istilong ito, dapat na nakahanay ang enerhiyang pambabae ni Yun Yang sa kanyang panlalaking enerhiya. Gayunpaman, nag-aalangan siyang gawin iyon dahil hindi niya ito gusto. Kasunod nito, pumunta si Yun Yang kay Luchan at naglatag ng mga patakaran tungkol sa kanilang kasal, hindi siya dapat makisama sa parehong kama at dapat niyang tawagan siya bilang kanyang Panginoon. Inosenteng sumang-ayon si Luchan sa lahat ng panuntunang ito. Sa kabilang banda, nalilito si Zai Yang kung bakit ang kanyang matalinong kapatid na babae ay ikinasal sa isang hangal na tulad ni Luchan. Higit pa rito, naiinis siya nang malaman na ang kanyang ama ay naglalayon na magturo ng Chen-style Kung Fu sa isang tagalabas. Hindi niya maintindihan kung paano makakalimutan ng kanyang ama ang propesiya ng Copper Bell na iniwan ng kanilang ika-10 Grandmaster. Pagkatapos ay isinalaysay ni Zai Yang ang kwento mula sa nakaraang henerasyon ng ang kanilang ika-9 na Grandmaster, si Chen Wangting, ay nagtatag ng Chen-style Kung Fu. Ayon kay Zai Yang, ang mabait na ika-10 Grandmaster ang nagpasulong ng legacy na ito at ginawa itong popular sa buong bansa. Dahil sa Kung Fu style na ito, napakalakas ng pamilyang Chen kaya maraming mga aspirante ang gustong makabisado ito. Isang araw, binisita siya ng isang baliw na monghe na may dalang malaking bag sa kanyang likod. Nagkunwari siyang mahirap, kaya inalagaan siya ng Grandmaster ng pagkain at kabaitan. Pinahintulutan niya ang monghe na manatili sa palasyo ng ilang araw, laban sa kalooban ng kanyang mga alagad. Ngunit isang araw, pinanood ng monghe ang mga disipulo na nagsasanay ng Chen-style Kung Fu at pinagtatawanan sila. Galit na galit, inilunsad ng mga disipulo ang kanilang mga pag-atake sa kanya, ngunit madali silang natalo nito, na inihayag ang kanyang tunay na pagkakakilanlan bilang isang Buddhist monghe. Naintriga sa panlilinlang, nagtanong ang Grandmaster tungkol sa kanyang mga motibo. Tumugon ang monghe sa pamamagitan ng pagbunot ng isang lalaki mula sa kanyang malaking bag, na isa pala sa mga disipulo ni Chen. Ibinunyag niya na nahuli niya ang lalaki na nagnanakaw at umaatake sa mga babae sa isang kalapit na nayon gamit ang Chen-style Kung Fu. Dahil dito, dumating ang monghe upang parusahan ang Grandmaster dahil sa kawalang ingat ng kanyang disipulo, ngunit nagbago ang isip niya matapos masaksihan ang kanyang kabutihan ng kabaitan at katapatan. Gayunpaman, nagbabala siya laban sa pagtuturo ng istilong ito sa sino man maliban sa pamilyang Chen. Naglagay din ang monghe ng isang tansong kampana sa labas ng mga dingding ng templo ni Chen, na minumura na kung malalaman ng mga tagalabas ang kanilang Kung Fu, isang malaking sakuna ang sasapit sa buong nayon. Nang malaman ito, nabahala si Yuji na magdadala si Luchan ng kapahamakan sa angkan. Kaya, iminumungkahi niya na alisin nila siya kaagad. Kinaumagahan, si Zai Yang, Yuji, at ang ilan sa kanilang mga tauhan ay humarap kay Luchan at naglunsad ng kanilang pag-atake sa kanya. Sa hindi inaasahang pangyayari, ginigising lamang nito ang mga nakatagong kapangyarihan ni Luchan, pagkatapos nito ay nabalisa siya sa kanyang mga assailants. Nang malaman ito ng mga disipulo, sinubukan nilang makialam,
ngunit ang kanilang lakas ay walang kapantay sa harap ni Luchan. Gayunpaman, nang makita niyang papalapit si Yun Yang, bigla siyang huminto at nawalan ng malay. Nang maglaon, nakipag-usap si Zai Yang sa kanyang kapatid na babae sa pagtatangkang hikayatin siya na putulin ang relasyon kay Luchan, na binanggit ang pinaghihinalaang banta na ibinibigay niya. Gayunpaman, pinipilit niyang manatiling kasal sa kanya dahil iniligtas niya ang kanyang buhay sa nakaraan. Sa pagdaan ng mga araw, patuloy ang pagsasanay ni Luchan kasama si Yun Yang, dahan-daang pinagbubuti ang kanyang kung fu na estilo ni Chen. Ang eksena ay napunta sa Britain, kung saan ang isang lalaking nagngangalang Fang Zijing ay pumasok sa isang abandonadong pabrika, na dating pag-aari ni Zai Yang. Ngunit ngayon, ang pabrika ay kinumpiska ni Duke Fleming, isang lalaki mula sa East India Company, kung saan siya ay may utang na loob. Noon lang, nakuha ng grupo ng mga alipors ni Duke si Fang, ngunit inutusan sila ng kanilang amo na palayain siya. Pagkatapos ay ipinahayag ni Fang ang kanyang pagnanais na maghiganti laban sa pamilyang Chen dahil tila nawalan siya ng mahal sa buhay dahil sa kanila. Para dito, humiling siya para sa tulong ni Duke, na agad nitong sinang-ayunan. Kinabukasan, sa templo ng palasyo, ang tansong kampanilya ay bumagsak sa kisame at nagsimulang umikot ng napakabilis. Nagdulot ito ng takot sa mga taga-nayon dahil naniniwala sila na si Luchan ang nagdala ng Copper Bell spell at malapit nang masira ang nayon. Samantala, nakita ni Master Chen ang asawa ni Zai Yang na nanonood ng lahat ng ito mula sa bubong ng templo. Kapag hinaharap niya ito, nalaman niyang siya ang nakialam sa kampana at pinaikot ito. Sa loob ng templo, pinipigilan ni Zai Yang ang pag-ikot ng kampana na pinapakalma ang lahat. Pagkatapos ay hiniling ng mga taga-nayon na paalisin si Luchan mula rito. Gayunpaman, nagpakita si Master Chen at sinabing ang pagbabalik ni Zai Yang sa nayon ang nagdudulot ng kaguluhan. Inihayag din niya kung paano nakikipag-ugnayan pa rin si Zai Yang kay Fang. Upang patunayan ang pagtataksil na ito, nag-set up ang master ng labanan sa pagitan ni Zai Yang at Luchan, na humantong sa isang matinding sagupaan. Para sa mga unang ilang sandali, pareho silang mukhang parehong kakilakilabot. Ngunit sa isang punto, nagawa ni Luchan ang isang malakas na suntok sa kalaban, na nagbubunyag ng nakakagulat na paghahayag. Si Zai Yang ay nakasuot ng exoskeleton sa ilalim ng kanyang damit, na nagbibigay daan sa kanya upang lumaban na parang pro. Ngayong nahuli na siya, sa wakas ay inamin niya na hindi niya gusto ang kung fu at sa halip ay naghahangad siya ng inobasyon sa mechanical. Sinabi pa niya na hindi sapat ang mga diskarte sa kung fu para pigilan ang mga mananakop sa kanluran. Inamin din niya na nakipagtulungan siya kay Fang dahil nangako ito na babayaran niya ang kanyang utang, ngunit malinaw na hindi niya alam ang masamang motibo ni Fang. Sa susunod na eksena, naghahanda si Zai Yang at ang kanyang asawa na umalis sa nayon, ngunit hinarang sila ni Yun Yang. Ibinigay niya sa kanya ang kanilang pamana ng pamilya at sinabihan siyang ibenta ito para mabayaran ang lahat ng kanyang utang. Sa ibang lugar, si Fang, sa ilalim ng utos ng Zili General Governor, ay humalili sa posisyon ng Deputy Governor. Ang dating gobernador, si Jiang Yanhao, ay nagnanais na magsampa ng reklamo hinggil dito. Ngunit sinabi sa kanya ni Fang na ang East India Company ay nagbayad ng malaking halaga upang masecure ang posisyon na ito. Pagkalipas ng ilang araw, dumating si Zai Yang at ang kanyang asawa sa kanyang inabandunang pabrika sa Britain at nakita itong nakasil. Binaliwala ang payo ng kanyang asawa, pumasok siya sa pabrika, at nadakip lamang ng ilang magnanakaw. Kasunod nito, ang mag-asawa ay dinala sa harap ni Fang, na nag-utos sa kanyang mga tauhan na pahirapan sila dahil sa pagkabigo sa kanilang misyon. Nakiusap si Zai Yang na sinubukan niya ang kanyang makakaya, ngunit napigilan ng kanyang ama ang kanyang buong plano. Inihayag din niya ang tungkol kay Luchan, isang dating miyembro ng banal na kulto ng katotohanan. Ang paghahayag na ito ay nagdulot kay Fang ng isang bagong master plan upang ibagsak ang nayon ng Chen. Kakasuhan niya ang nayon ng pagkukulong sa isang kriminal dahil ang banal na kulto ng katotohanan ay dating isang rebeldeng grupo. Nang marinig ito, nag-aalala si Zai Yang para sa kanyang bayan at nakiusap si Fang na huwag saktan ang mga inosenteng taga-nayon, ngunit determinado ito na ipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang kasintahan. Ang eksena ay napunta sa gobernador ng Zili at sa kanyang mga sundalo, na nasa gitna ng pagsusubok ng bagong kanyon na kanilang ginawa para sa hukbong Chino.
Ang armas na ito ay pinaniniwalaan na maraming beses na mas mahusay kaysa sa mga nakaraang modelo. Ginagamit ni Fang ang pagkakataong ito para hilingin sa gobernador na magpadala ng batalyon sa nayon ng Chen at sirain ito gamit ang kanilang bagong sandata. Sa kabila ng paunang pag-aatubili, ang gobernador ay sumang-ayon ng suhulan siya ni Fang. Nang gabi ring iyon, nakaranas si Zai Yang ng isang bangungot na may mas masahol pang mangyayari sa kanyang nayon. Bilang resulta, nagpasya siyang bumuo ng isang armadong glider na tinatawag na Power Wings para magamit niya ito sa pagtatanggol sa nayon. Sa kabilang banda, ginugugol ni Lu Chan at Yu Niyang ang karamihan ng kanilang oras na magkasama sa pagsasanay. Sa paglipas ng mga araw, nagsisimula siyang mahalin ang kanyang maamo at inosenteng ugali. Minsan, nilalabag niya ang sarili niyang mga alituntunin sa pamamagitan ng pagpayag sa kanya na matulog kasama niya sa kama at hinihiling sa kanya na tawagan siya bilang asawa sa halip na Panginoon. Isang nakamamatay na araw, dumating si Fang at ang kanyang hukbo sa nayon ng Chen at inilunsad ang kanilang mga bagong kanyon patungo dito. Nagudyok ito sa mga taga-nayon na tumakbo para sa kanilang buhay. Pagkatapos ay ipinatawag ni Master Chen si Lu Chan sa tuktok ng isang bubong at nagtanong kung paano nila dapat panghawakan ang salungatan. Nakapagtataka, iminumungkahi ng ating bayani na kumain sila ng masarap na almusal at pagkatapos ay isuko ang kanilang mga sarili. Hindi tumutol ang Master at inutusan si Yun Niyang na maghanda ng almusal. Patuloy na binomba ni Fang at ng kanyang mga tropa ang nayon, habang nag-aalmusal sina Master Chen, Lu Chan at Yun Niyang. Sa gitna nito, inutusan ng Master ang dalawa na humanap ng isa pang Master, si Li Chenkon, na pinaniniwalaan niyang makakapagpaikot ng mga table. Kasunod nito, nag-set out ang tatlo, nagpapanggap na isinusuko ang kanilang mga sarili. Ngunit bigla na lang, sinimulan nilang labanan ang mga kaaway. Sa kabila ng tatlo lang ang bilang, nagagawa nilang mapabagsak ang daan-daang mga kaaway. Sa isang kritikal na punto, kumuha ng baril si Fang at tinutukan si Lu Chan. Ngunit bago siya makapag-shoot, nagpakita si Zai Yang sa kanyang bagong glider at nagpakawalan ng sunod-sunod na bomba sa mga kaaway. Inutusan ni Master Chen ang mag-asawa na tumakas kasama si Zai Yang, habang balak niyang sumuko. Pagsunod sa kanyang instruksyon, sumabit ang dalawa sa glider at lumipad palayo, ngunit hindi nagtagal, naubusan ng gasolina ang glider. Sa isang mabilis na hakbang, tumalon si Zai Yang para mabawasan ang bigat, na nagpapahintulot sa dalawa na tumakas sa eksena. Sa susunod na eksena, malalaman natin na si Master Chen at Zai Yang ay nakakulong sa iisang selda. Sa panahon ng kanilang pagkakulong, humingi ng tawad si Master Chen sa kanyang anak, nagpahayag ng pagsisisi sa hindi nararapat na panggigipit sa kanya na itaguyod ang martial legacy ng pamilya. Inamin niya na natakot siyang lumihis sa tradisyon, ngunit napagtanto na niya ngayon ang kanyang pagkakamali. Pagkatapos ay ipinahayag niya na ipinagmamalaki niya ang kanyang anak, dahil pakiramdam niya ay higit pa ang nagawa ni Zai Yang kaysa sa kanyang ginawa noong buhay niya. Sa wakas, niresolba ng mag-ama ang kanilang mga agwat, na nagbabahagi ng emosyonal na yakap. Samantala, dumating ang mag-asawa sa palasyo ni Master Chenkon, ngunit kailangan nilang labanan ng ilang miyembro ng isang angkan bago siya maabot. Tinanggap ni Lu Chan ang hamon at nagsimulang lumaban, walang kahirap-hirap na natalo ang lahat ng miyembro ng clan gamit ang kanyang mahusay na Chen-style kung fu na galing. Nang malampasan ang mga hadlang na ito, pinapayagan na ang duo na makita si Master Chenkon. Ipinagkatiwala nila sa Panginoon ang patuloy na suliranin ng kanilang nayon, na pagkatapos ay ipinaabot ang isyong ito kay Prinsipe Don. Pumayag ang prinsipe na tulungan sila, ngunit dapat nilang patunayan ang kanilang sarili na sila ang tunay na manlalaban. Para dito, nag-set up siya ng duel sa pagitan ni Lu Chan at Master Chenkon, malinaw na isang mahirap na laban. Determinado na iligtas ang kanyang amo at ang kanyang nayon, sumang-ayon si Lu Chan sa labanan. Isang matinding tunggalian ang naganap sa pagitan ng dalawa, at mukhang pareho silang malakas. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali na mahigpit na pakikibaka, ang lakas ni Lu Chan ay nanaig at nagawa niyang talunin si Master Chenkon. Sa tagumpay na ito, nagutos si Prince Do ng masusing pagsisiyasat sa nayon ng Chen. Pagkatapos ay pinalaya niya sina Master Chen at Zai Yang matapos ibagsak si Fang pati na rin ang kanyang mga tauhan.
Sa huling eksena, bumalik sina Luchan at Yuniyang sa kanilang nayon kung saan sila muling nagsasama-sama ng kanilang mga miyembro ng pamilya. Malugod na tinatanggap si Luchan ng lahat ng mga taga-nayon, na ngayon ay itinuturing siya bilang isang bagong master kung fu na istilong Chen. Sa kabilang banda, si Duque ay tinanggal sa East India Company matapos masangkot kay Fang. Gayunpaman, hindi siya bumalik sa Britain, sa halip ay hinuli niya si Fang at dinala siya sa kanyang misteryosong institusyon upang maisakatuparan ang pagsasaliksik sa mga sukdulang tao. Maraming salamat sa panonood kaibigan, muli huwag mong kalimutan na mag-subscribe at i-like ang video.